gaya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay pinag-utos sa inyo tulad ng pag-uutos sa mga nauna sa inyo, nang sa gayon magkaroon kayo ng takwa. Kaya't matakot kayo sa Allah o mga tao, at tuparin ninyo ang obligasyon ng pag-aayuno ng may taus-pusong hangarin at pusang loob. Isagawa ninyo ang tungkulin nito, pangalagaan ito laban sa anumang nakakasira nito, sapagkat ang tunay na pag-aayuno ay hindi lamang ang pagpipigil sa pagkain, pag-inom at kalayawan, bagkus ito rin ay pagpipigil at pag-iwas sa mga walang saysay na pananalita, kabastusan, ingay at pakikipagtalo na wala sa katotohanan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man lam yada qawla zur wal amal bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sarabah. Ang sino mang hindi tumigil sa pagsasalita ng kasinungalingan at sa paggawa nito at sa paggawa ng kamangmangan, ay hindi nangangailangan ng Allah na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Ito rin ang pag-iwas sa kasinungalingan, paninirang puri, panunuya, pandalait at mga huwad na panunumpak. Pag-iwas sa pagmumura, pagpipigil sa pakikinig sa mga ipinagbabawal tulad ng aliwan at paninirang puri, at pagpipigil sa pagtingin sa mga bagay na ipinagbabawal. Ang tunay na pag-aayuno, ang tunay na nag-aayuno ay yaong may takot sa Allah sa kanyang mga mata. Kaya hindi siya tumitingin sa mga ipinagbabawal. May takot sa Allah sa kanyang dila, kaya't iniiwasan ng bawat salitang haram. May takot sa Allah sa kanyang mga tainga, kaya't hindi siya nakikinig sa kasamaan. May takot sa Allah sa kanyang mga kamay, kaya't hindi niya ginagamit sa pagnanakaw, pang-aagaw, pandaraya at pananakit. May takot sa Allah sa kanyang mga paa, kaya't hindi siya lumalakad patungo sa kasalanan. At may takot sa Allah sa kanyang puso, kaya't nililinis niya ito mula sa galit, puot, inggit at pagkamuhi. O mga tao, mag-ingat kayo laban sa pagpapabaya sa dakilang buwang ito. Ang mga araw nito ay bilang lamang, at ang mga oras nito ay may hangganan. Huwag kayong maging kabilang sa mga taong ginagawang panahon ng paglilbang at pagsuway ang Ramadan. Mag-ingat kayo sa kawalang malay at sa pagtalikod sa mga awa at banal ng mga biyayang pinagkaloob ng Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَى. At ang sino mang tumalikod sa aking paalaala, tunay magkakaroon siya ng isang masikip at malungkot na pamumuhay, at bubuhayin o titipunin namin siya sa araw ng pagkabuhay muli na siya ay bulag. Sasabihin niya, Panginoon ko, bakit mo ako binuhay na bulag? Gayong ako noon ay nakakakita. Sasabihin niya, ganyan nga dumating sa iyo ang aming mga talata, ngunit iyong kinalimutan ang mga ito, at gayon din ngayon ikaw ay kakalimutan. Kay sakit sa damdamin at kay lungkot para sa mga pusong may pananampalataya ang makita ang kalagayan ng ilang kabataang Muslim na nagtitipon upang maglibang at mag-aksaya ng oras sa pinagpalang gabi ng Ramadan. Ilang mga banal na hangganan ng Allah ang nilalabag, at ilang mga kasalanan ang hayaang ginawa sa mga gabi ng pinagpalang Ramadan. At sa Allah tayo humingi ng tulong kay laking pagkalugi ng mga nagpabaya at kay tindi ng kanilang pagsisisi sa araw na siya'y tatayo sa harap ng Panginoon ng mga nilalang. Sa oras na siya'y tanungin, ano ang iyong naging tugon sa mga isinugo? Kaya magsikap ka o pinagpalang kapatid na samantalahin ang mga araw at gabi ng iyong buhay. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله وتزودوا في هذه الحياة، فكم في المقابر من أناس صاموا معنا رمضان في أعوام ماضية وهم الآن تحت الثرى رهان الأعمال. O mga alipin ng Allah, matakot kayo sa Allah at maghanda ng baon para sa kabilang buhay sa mundong ito. Ilan ang nasa mga libingan na dati kasama nating nag-ayuno noong mga nakaraang Ramadan, ngunit ngayon sila ay nasa ilalim ng lupa, nakasalalay sa nakatali sa kanilang mga gawa. Purihin ninyo ang Allah sapagkat binigyan niya kayo ng palugit upang maabutan ang dakilang panahong ito. Kaya't paghandaan ninyo ito sa pamamagitan ng taus-pusong pagsisisi at tapat na hangarin na samantalahin at pagyamanin ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. At kabilang sa mga gawain ito ang pag-aayuno, qiyamul layl. Kaya't magsikap kang isagawa ang salatul tarawih kasama ang imam, sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Ang sino ba magsagawa ng pagdarasal kasama ang kanyang imam hanggang sa ito'y matapos, ay itatalaga o itatala para sa kanya ang gantimpala ng pagdarasal sa buong gabi. Kabilang din sa mga mabubuting gawa ang gawang gawa, sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqat sadaqatun fi Ramadan. Ang pinakamainam na kawang gawa ay kawang gawang ginagawa sa buwan ng Ramadan. At kabilang din dito ang pagpapaiktar ng mga nag-aayuno. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'an. Ang sino mang magpaiftar ng isang nag-ayuno ay magkakaroon ng gantimpala tulad ng sa kanya nang hindi nababawasan ang gantimpala ng nag-ayuno kahit kaunti. At isa rin sa mga mabubuting gawain ay ang pagsisikap sa pagbabasa ng Quran. Kaya paramihin ninyo ang pagbabasa nito ng may pagninilay at pagpapakumbaba. At bukod pa ang pagbabasa ng Quran ay may malaking gantimpala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Ang sino mang bumikas ng isang titik mula sa aklat ng Allah, siya ay magkakaroon ng isang gantimpala, at ang bawat gantimpala ay katumbas ng 10 ulit. Hindi ko sinasabi, nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang alif lam mim ay isang titik, bagkus ang alif ay isang titik, ang lam ay isang titik, ang mim ay isang titik. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات
وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sasaksikan na si Isos, anak dari Maria, propeta ng Allah. At of course, paniwalaan na may paraiso. Yan, paniwalaan na mamamatay tayo lahat para darating ang araw ng pagbuko. Ipagano tayo ng Allah sa